Amen. So, sige po mga kapatid, pwede bang marinig ang palakpak ng lahat ng inaantok? Ay, parang inaantok po yata kayo talaga. Sige po, parinig naman ang palakpak sa lahat ng gising pa. Amen. Ayan. So, praise God po. And today, ayan, bago po tayo dumako po sa ating next lesson, ayan, so muli po, good afternoon po sa lahat. At pwede po pa nating kamayan ang ating mga katabi. Ayan, sige po, kamayan niyo po ang inyong katabi. And let's declare po ng sabay-sabay ang ating declaration. In Jesus, we are Macarius. Amen. So, may tanong po ako sa inyo. Sino po dito ang nawawalan ng pag-asa? Amen. Nawawalan ng pag-asa in terms of school, sa trabaho, or sa atin pong mga sarili. Amen. And today, ituturo po sa atin ng Panginoon na sa ating Panginoon, laging may pag-asa. Amen po ba? Amen. So today, let's talk about a new opportunity. So when we say new opportunity, it's all about the relationship of a son or daughter to his or her father. Kung sa tingin natin, wala na tayong pag-asa sa buhay, lugmok sa kahirapan, natatakot, nalulungkot, at walang magandang kinabukasan, huwag tayong malungkot pagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ating new opportunity o bagong pagkakataon para magsimulang muli. Ano mang bagay na nangyari sa ating buhay ay bunga ng ating mga maling desisyon sa buhay. At ngayon, tayo ay mamumuhay hindi na sa ating sariling pasya o desisyon, kundi kasama na ang ating Ama sa Langit. Amen po ba? Amen. And today, sino po dito ang may alam ng story ng The Prodigal Son? Yung sa ama at sa kanya pong anak. Amen? So, the summary po, the parable of the prodigal son begins sa bunso sa dalawang magkapatid kung saan hiningi niya ang kanyang mana upang subukan itong palaguin sa kanyang sariling kakayanan. Tinugon naman ng ama ang kahilingan ng bunsong anak at siya'y umalis at nag-abroad sa ibang bayan. Habang siya'y malayo sa kanyang ama, ang nakababatang anak ay walang habas na paggasta at puro layaw ng laman. Hanggang abutan ng tagutom, ang bansang kinalalagan niya at ang masama pa nito'y naubos na ang kanyang pera. In short, naghirap siya, kaya't napilitan siyang magtrabaho sa isang babuyan. Tagapakain siya ng baboy na may tuturing na pinakamarumi at mababang uri ng trabaho. Ngunit wala siyang magawa hanggang umabot sa punot na pati ang kanyang baboy ay susunggaban na niya dahil sa matinding gutom. Kaya't naisip niya na kailangan niya ang kanyang ama. Kaya't siya'y nagpasyang bumalik sa kanila. Ano po ang kasunod na pangyayari? Sabi ng ating key verse from Luke 15:20 to 24. So he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity and he ran, threw his arms around his son and kissed him. So kagaya po nung nasa video kanina, di ba? Kahit ilang beses man lumayo yung bata doon sa kama or kay Lord, lagi pa rin nakabukas ang dalawang palad ni Lord para muli tayong yakapin. Amen po ba? Amen. And verse 22, but the father called to his servants, hurry, he said, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and shoes on his feet. 23, then go and get the prize calf and kill it, and let us celebrate with a feast. 24, for this son of mine was dead, but now he is alive. He was lost, but now he has been found, and so the feasting began. So today, what are the important lessons we can learn from the story? So ano po ba yung mga important lesson na dapat nating matutunan? So pwede po ba tayong umupo ng maayos? And let's start with number 1. The prodigal son changes his mind. So sabi ng Lord sa Luke 15:20,
So he got up and started back to his father. So mga kapatid, isip-isip din po tayo pag may time. Think for the better. Sabi nga po, di ba, ng verse sa Romans 12:2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating Panginoon. Madalas nadadala po tayo ng mundo, kaya nagiging prodigal son tayo sa Diyos. Nalalayo tayo dahil sa world system na ginagalawan natin. Kahit pangagaling ka sa isang Christian family, we tend to have vices. Drinking alcohol, cigarette, drugs, girlfriend or boyfriend ng mga unbelievers. So we need to have a renewed mind and change our ways, gaya ng prodigal son. At least sabi niya sa bahay ng aking ama, hindi kaning baboy ang kinakain ng mga alipin doon. So papasok na lang akong isang alipin. Number 2, the prodigal son repent and confess his sin. Siya po ay humingi ng tawad sa kanyang ama. Sabi ng verse sa Luke 15:21, Father, the son said, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. Noon, sa dati nating panampalataya, tayo po ay nagkukumpisal sa tao. Amen po ba? Sino po dito ang nagkukumpisal sa tao? Humihingi ng mga tawad. Amen? But it's wrong. Hindi tayo dapat magkumpisal sa tao, kundi sa Diyos lamang. This is not about the earthly father, but the heavenly Father. Dahil ang mga earthly fathers ay mahina ring gaya natin. Tanong lang po, kung sasabihin mo ba sa kanya ang kasalanan mo, masusolusyonan po ba ito ng tao? Hindi po, di ba? Pero kapag kay Lord po natin to hiningi ng tawad, patatawarin po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So una, wala kang kasalanan sa kanya, kaya huwag ka sa kanya magko-confess. So sabi nga po ng 1 John 1:9, Tagalog version, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating pong mga kalikuan. Amen po ba? Amen. So sabi naman po ng Ephesians 3 verse 12, pwede po pa nyo akong samahang basahin po ito in 1, 2, 3, go. Amen. So sabi dyan, in union with Christ and through our faith in Him, we have the boldness to go into God's presence with all confidence. Hindi tayo dapat mahiyang lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi naman ng Hebrews 4 verse 16, let us have confidence then and approach God's throne where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. And sabi naman po ng Acts 3 verse 19, kaya nga mangagsisi kayo or what we call repent. Sabihin nyo nga po, repent. At mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng ating Panginoon. So let's have our word study. So pag sinabi po nating repent, ito po ay in Greek word, metaneo. Sabihin nyo nga po, metaneo. To change one's mind for better, heartily to amend with abhorrence of one's past sins. Meaning, pagbabago tungo sa ikabubuti or what we called for better. Hindi lalong sasama. Because if you don't change your mind, you miss a lot of blessings. Food, health, comfort, wealth, companionship, and presence of the Father in His house. So sabi nga po, di ba, because our wealth
is God. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang ating kayamanan ay ang ating Panginoon? Amen? So walang kahit anong bagay po ang makakapantay sa kayamanan na meron po tayo. Ang Diyos ang ating kayamanan. Gaya ng sabi ni Paul sa Philippians 3 verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus, my Lord. So, grabe po, di ba? I have discarded everything else, counting it all as a garbage, so that I may have Christ. So now, let's see our Heavenly Father's love toward His Son. So, number 1, the Father saw the Son from afar. God is waiting for you with anticipation. Sabi ng verse sa Luke 15:20, he was still a long way from home when his father saw him. Number 2 po, the Father was moved with compassion. So, hindi po mapaghihiwalay ang love and compassion or what we call the care. Sabi naman po ng Luke 15:20, letter C, his heart was filled with pity. Amen? And number 3, pwede niyo po ba akong sabayin sa number 3? The Father ran to receive His Son. Luke 15:20, letter D, so he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity, and he ran, threw his arms around his son, and kissed him. So bakit kaya tumakbo ang ama? Baka magbago ang kanyang isip o mahiya ang kanyang anak at muling lumayo sa kanya dahil sa kanyang bagsak na kalagayan. So madalas po ganyan ang tao, di ba? So meron lang po akong short story na gusto pong ikwento sa inyo. So ito po ay tungkol sa isang anak na pangalanan po nating si Boyet at kanya pong ama. So isang araw po si Boyet po ay naglalaro sa kanilang bahay. Hanggang isang araw po sa kanyang paglalaro na sagi niya po yung flower vase na mamahalin ng kanya pong ama. And then pinulot po niya ito ng mabilis at binuo dahil sa kanya pong takot. And then habang binubuo po niya yung flower vase, lumapit po sa kanya yung kanyang katulong. And then sabi po ng kanyang katulong, halaka, isusumbong kita sa iyong ama. And then syempre dahil takot po si Boyet na masumbong, sabi po ng kanyang katulong, sige Eka, hindi kita isusumbong sa tatay mo, basta ipangako mo sa akin na ikaw ang maglalaba, magpaplansya at maglalampaso araw-araw. And then pumayag po si Boyet na gawin yon. Hanggang sa araw-araw, kahit na si Boyet po ay pagod, siya po ay naglilinis ng kanilang bahay. And then nakita po siya ng kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, aba, napakasipag ng anak ko. Ang hindi alam ng ama, may itinatago pala itong kasalanan. And then hanggang sa lumipas po yung mga araw, and then one time, tinawag po ng tatay yung si Boyet. Sabi niya, anak, mukhang pagod na pagod ka na. Kaya mo pa ba? Hanggang sa si Boyet po ay hindi sumagot. Amen. Dahil sa takot. And then, isang araw ulit, sabi ng kanyang ama, anak, halika nga, bakit ikaw ang gumagawa ng trabaho ng katulong? At hindi na po napigilan ni Boyet na umiyak sa kanya pong ama. At sabi niya, Tay, nabasa ko po ang flower vase ninyo. Hindi ko po sinasadya, patawarin niyo po ako. At sumagot ang kanyang ama, anak, alam mo bang nakita ko na ikaw ang nakabasag ng vase? Nandoon ako. Parang ito lang din po sa atin bilang anak at sa ating Panginoon. Amen? Moral lesson po na gustong ituro ng story. Alam ng Diyos ang ating mga kasalanan. Huwag tayong pabihag sa banta ng demonyo at ikumpisal mo ito sa Diyos. Kahit gaano man kadami yung kasalanan na ginagawa natin, minsan akala po kasi natin hindi po tayo nakikita ng Diyos. Kaya
nagpapatuloy po tayo sa kasalanan. Pero lagi po natin tandaan, maliit o malaking kasalanan, nandyan po ang Panginoon at nakikita po tayo. Ang gusto lang po ng Panginoon, lumapit ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon at handa po tayong patawarin ng atin pong Panginoon. Amen? So, number 4, the Father wrapped His Son with a new robe. Sabi ng verse sa Luke 15:22, but the Father called to His servants, hurry, He said, bring the best robe and put it on Him. New robe means new life cleansed. And number 5, the Father restored His Son's authority. How? He has given back the ring. Luke 15:22, put a ring on His finger. And number 6, the Father gave His Son a ministry. Luke 15:22, put a ring on His finger and shoes on His feet. Sandals represents that He will go and tell people about His testimony. Sabi ni Rick Warren, ayan. So napakaganda po ng quote na to. Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Amen po? Amen. And number 7, last, the Son joy is restored. The Father threw a party. Party means enjoyment. Nawala man ang ilang hindi masyadong importanteng bagay sa iyo dito sa lupa. Always remember that God will restore our joy because our joy is God alone. Hindi po ako yun Si Lord lang po ang atin pong joy. Amen? Sabi nga ng Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So God can restore our broken relationship with Him and live our lives to the fullest. God is a God of second chances. So last verse po, John 10:10, a thief is only there to steal, kill, and destroy. I came so they can have a real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Anong klaseng buhay daw po ang pangako ng Panginoon? Real, eternal, more, and better life. So, bago po tayo dumako sa atin pong Macarius Challenge, amen? Sino po dito ulit ang nawawala ng pag-asa? So, wala na po, di ba? Sapagkat natutunan po natin ngayon na sa Panginoon palaging may pag-asa. Amen po ba? Amen. And for our Macarius Challenge, sabay-sabay po nating basahin. In Jesus, I have a new life and opportunity. To God be all the glory. Let us pray. Yes, Lord. Hallelujah, Father. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa aming natutunan, Lord God, na minsan or madalas, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa sa buhay sa kabila ng mga pagsubok, problema, kabigatan. Pero, Panginoon, salamat sapagkat niremind mo kami ngayon, Panginoon, na sa Diyos, laging may pag-asa, Panginoon. Sa Diyos, there's always a new opportunity and new hope, Panginoon, na dapat namin paghawakan, Panginoon. Kaya, Father, maraming salamat po sa aking mga kapatid na dumalo at alam ko, Lord God, na pag-uwi nila, Panginoon, sa kanyang bahay, Lord God, baon nila, Panginoon, ang punong-puno, Lord God, na buhay at pag-asa na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.